Nasubukan mo na bang tumulong sa taong nangangailangan? Ang traido rin ang taong iyong pinagmanasakitan. Magandang araw sa inyo, Ingkong, at sa mga tagapakinig ng Ingkong Horror Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sabela. At ngayong araw ay ibabahagi ko ang kwento kung paano ang simpleng pagtulong namin ng aking tiyahin sa isang nangangailangan ay magdadala ng takot sa maliit naming bayan at tuluyang magpapabago sa aking buhay. Sabel! Anong petsa na? Ba't ba ang tagal-tagal mo? Kailangan na nating lumakad at aabutan na tayo ng dilim pag-uwi. Saglit lang, Chang. Palabas na po. Sabel! Eto na po, nandito na. Ready na po ako, kaya tara na. Po? Bakit ganyan na naman kayo makatingin? Chang, wala ba kayong tiwala sa akin? 3 beses ko na pong sinag ang bag ko. Lahat ng pinapadala nyo nandito, wala po kong kinalimutan. Sigurado ka? Opo nga. Akin na nga, patingin nga. Sabel, hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, akin na. Patingin ng mga dala mo. Chang naman, akala ko ba nagmamadali na tayo? Ba't ngayon kung ano-ano pa pong gusto nyong gawin? Akin na, bilis na. Wala na akong nagawa pa ng hablutin na magsi-50 anyos kong tiya ang bag na nakasabit sa aking katawan. Habang iniisa-isa niya ang laman noon, bigla siyang tumingin sa akin. Diba? Sabi ko na po sa inyo, kumpleto yan eh. Nasaan ang asin? Asin? Wala naman po kayong utos na magdala ko ng asin. Kaya wala akong nilagay riyan. Ano po bang gagawin natin sa asin? Naubusan po si Ka Jerry? Hindi para kay Jerry, kundi para sa atin, Sabel. Ay, Diyos ko naman, Iha. Para kang bago ng bago. Dito ka na lumaki sa akin pero hindi mo pa makabisado ang mga bagay-bagay. Alam mo naman na tuwing pupunta tayo sa kanya ay nagdadala ako ng asin, di ba? Hindi na niya inutos sa akin ang pagkuha noon. Siya na mismo ang muling nagbukas ng bahay para kunin ang isang supot ng asin na nakasuksok malapit sa pinto. Ilagay mo na to riyan at lumapit ka na sa akin. Pagkaangat ng kanyang kamay, agad niyang binulong ang mga salita na bagamat parati kong nadidinig tuwing aalis kami ng bahay, ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, patuloy niyo po kaming proteksyonan. O halika na... Hindi ka pumikit? Nadistract po ako sa kaiisip, Chang eh. Nawala sa isip ko na kailangan nakapikit ako tuwing nagdarasal ka ng ganon. Kailangan ba talaga na pati ako nakapikit? Hindi po ba tatalab sa akin ang proteksyon ng dasal niyo pag nakadilat ako? Hindi niya ako sinagot. Pagkatapos niyang makailang hakbang palabas ng bakuran, nagmamadalit na tataranta ko siyang sinundan. Nang makaisang oras na kami sa paglalakad sa parte ng bundok Abe, kung saan nakatira ang kapwa niya manggagamot at matalik na kaibigan na si Ka Jerry, bigla siyang lumingon sa akin. Sabel, ang bracelet mo. Yung galing kay Ka Jerry. Suot mo ba? Suot ko po. Kabilin-bilinan niya na wag ko raw po itong huhubarin kaya nandito lang ito parati. Hala, Chang! Chang, yung ano ko po! Yung ano ko! Oh, ano? Yung bracelet ko po nawawala. Suot ko pa po yun pag alis natin ng bahay eh. Inayos ko pa nga pong pagkakatali nun sa kamay ko. Saan kaya napunta yun? Saan ko kaya nalaglag? Luminga-linga ako sa pag-asang baka nahulog yun sa malapit. At nang hindi ko yun makita, ay nakangiwi akong tumingin sa kanya. Chang, wala po rito. Baka kanina pa po yun nahulog. Tingin nyo mahanap pa natin yun. Baka makita pa po natin mamaya. Yung dinadaanan natin ngayon, yun din naman po ang daraanan natin pa uwi, di ba? Kaya kung nahulog ko yun sa kung saan, tiyak na makikita pa po natin. Tama? Chang, pwede po bang huwag mo lang sabihin kay Ka Jerry na nawala ko yung bracelet? Pangalawang beses na po kasi ito at baka umusok na ang ilong nun. Oh, ito. Isuot mo itong sa akin. Ha? Paano po kayo? Parang mas kailangan nyo to kaysa sa akin. Mas dependent po kayo sa proteksyon ng bracelet na to at natataranta kapag hindi nyo ito suot, di ba? Kasi pakiramdam nyo po may mangyayari sa inyo na kung ano. Huwag na po, Chang. Sa inyo na yan. Ayos lang po ko kahit wala yung bracelet na yon. Atin-atin lang po to ha. Pero hindi naman talaga ako naniniwala na protektado ako ng bracelet na yun mula sa kung anong nilalang. Sabel, hindi ka talaga nakikinig ano? Hindi ba't ang bilin ko sa'yo? Huwag na huwag kang magsasalita ng ganyan kapag nasa labas tayo. Lalo na kapag nasa liblib na lugar tulad nito.
Chang naman, alam nyo, tara na nga at baka mamaya hindi pa natin maabutan si Ka Jerry. Sabel! Aray, Chang! Ba't ba kayo namamalo? Sakit-sakit po kaya. Magaan lang po ang kamay nyo kapag nangihilot kayo pero pag nanghahampas, nakakasakit kaya kayo. Ikaw ha? Huwag ka nang magsasalita ng ganon. Hindi ba't sinabi ko sa'yong pag-isipan mo parati ang sinasabi mo? Dahil may kapangyarihan ang bawat salitang sinasabi natin. Wala ka ba talagang natatandaan sa mga sinasabi ko? Ano bang sinabi kong masama? Wala naman ah. Napaka-mapamahiin talaga at napaka-OA. Narinig ko yon. Alam ko po, sinadya ko po talagang iparinig sa inyo. Alas 5 lang ng hapon nang marating namin ang kubo ni Ka Jerry. Nang makita naming bukas pa ang bintana ng kanyang kubo, saglit kaming nagkatinginan ni Changa. Saka nagmamadaling tumakbo papunta roon. Alam naming hindi ugali ni Ka Jerry na iwang bukas sa mga bintana, lalo na pag malapit ang mag-alas 6 ng gabi. Ka Jerry? Ka Jerry, anong nangyari rito? Sinong may gawa nito sa'yo? Sabel, magpapuy ka at magpakulo ng tubig. Sa ilalim ng lababo, may mga halamang gamot na pwede nating gamitin para maisuka niya ang lasong na inom niya. Sige na, Sabel, bilisan mo ang kilos. Ka Jerry, ano to? Para saan to? Anong gusto mong gawin ko rito? Kapit lang, ha? Kumapit ka lang. Kaya pa kitang iligtas. Magagamot pa kita. Sabel! Po? Bilis! Yung inuutos ko! Agad akong natigilan at napalingon sa sahig kung nasan si Chang at si Ka Jerry nang marinig ko ang malalim nitong hininga. At tama ako, pagkat yun na rin ang huli niyang hininga. Chang, wala na po siya. Ano pong gagawin natin? Gusto niyo bang bumaba ako sa bayan para tumawag ng pulis? Isara mo ang mga bintana. Isara mo ng mabuti. Wala na akong sinayang na oras at agad kong inilak ang 3 bintana ng kubo. Nang isasara ko na yung pang-4, may napansin akong figura at anino na nagpatigil sa akin. Bago ko makita kung ano ba talaga yung nakita ko sa may puno, bigla na lang hinila ni Chang ang bintana at siya na mismo ang naglak noon. Ang sabi ko bilisan mo, di ba? Chang, para kasing may nakita ako sa puno. Tao yata. Paano kung siya yun? Yung gumawa nito kay Ka Jerry, yung lumason sa kanya. Wala yun. Namamalikmata ka lang. Po, imposible po. Medyo natitigan ko eh. Hindi ko lang nakita yung mukha niya pero yung shape, sure akong tao yun, Chang. Sabel, wala kang nakita. May nakita ka man o wala sa labas. Gusto kong isipin mong wala kang nakita. Po, Chang, hindi ba natin pananagutin yung may gawa nito? Hahayaan na lang natin to? Paano kung sa atin isisi ang nangyari kay Ka Jerry? Ang mga kandila. Akin ang mga kandila, pati na rin ang posporo. Chang! Sabel, makinig ka na lang sa akin, pwede ba? Para sa atin din ang ginagawa kong to. Akin ang kandila. Nang madasalan ko na si Jerry at magawa ko na ang kailangan kong gawin para makaalis tayo. Po, tayo pong maglilibing sa kanya? Bakit tayo? Hindi po ba tayo makakasuhan nito? Baka mamaya mapagbintangan tayong murderer. Chang, iwan na po muna natin ang katawan niya rito. I-report na po natin ito sa pulis. Tara na! Tara na po! Kahit ipaalam natin ito sa kapulisan, wala silang magagawa. Ano po? Wala silang magagawa, Sabel. Kasi hindi naman tao ang gumawa nito sa kanya. Narinig mo? Hindi tayo ligtas dito, Iha. Chang, ano po bang pinagsasabi niyo? Bakit po ba kayo nananakot? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Kailangan mong malaman para na rin maprotektahan mo ang sarili mo kung sakali. Kung sakali? Kung sakaling ano po? Kung sakaling isunod nila tayo? Tama nga ang nakita ko kanina. Hindi lang tayo ang nandito. Hindi niya ako sinagot. Tumayo si Chang para kunin ang mga kandila na hinihingi niya. Habang dinadasalan niya ang wala ng buhay na katawan ng matalik na kaibigan, nanginginig ako sa takot habang nakatayo sa may pinto. Pagkatapos niyang magdasala, binitbit niya ang kandila sabay lahad ng palada. Halika na. Paano po si Ka Jerry? Iiwan na lang ba natin ang katawan niya? Chang, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo tinapon ang kandila sa bubong? Bakit niyo po sinusunog ang bahay niya? Siya ang may utos nito sa akin. Siya? Si Mang Jerry? Paano niya nautos sa inyo hindi nga siya makapagsalita pagdating natin? Saka yung binigay niya sa inyo kanina, ano po yun?
Matagal na naming napag-usapan to, Sabel. Nangako ako sa kanya na hindi ko hahayaang babuyin ng kalaban niya ang kanyang katawan. Kalaban? Anong kalaban ang pinagsasabi nyo? Sino pong kalaban niya? Paano po siya magkakaroon ng kalaban? Hindi ba tulad nyo rin siya na simpleng manggagamot at albularyo? Mas magaling lang dahil mas marami siyang alam? Sa kalagitnaan ng pagkipagdiskusyon ko kay Changa, nakarinig kami ng mahinang pagsipol. Hindi ito ang unang beses ko rito, kaya alam ko na gawa yun ng tao o ng kung anong nilalang at hindi ng ibon o kahit na anong hayop. Huwag kang lilingon. Huwag mong titingnan at huwag mong susubukang hanapin kung saan yun galing. Chang? Kahit na anong marinig mo, huwag mong papansinin. Ha? Protektado tayo kaya hindi nila tayo malalapitan. Protektado ng ano po? Ng orasyon nyo? Chang naman Umiling siya at maingat na pinakita sa akin ang pendant ng kwintas na suit niya. Ano naman po yan? Saan nyo nakuha yan? At bakit po ba nandito pa rin tayo at nagbubulungan imbis na tumatakbo na pauwi? Sabel, makinig ka sa akin. Makakauwi tayo at walang mangyayaring masama sa atin. Basta makinig ka lang. Chang! Sabel, naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko po. Simula na magkaisip ako, alam ko nang may kakaiba kay Tia Carmen. Hindi siya ordinaryo tulad ko o ng mga kapitbahay namin. Kahit hindi niya sabihin, alam kong may nakikita siyang hindi nakikita ng lahat. Kaya ilang beses na ako nakaramdam ng takot habang ginagawa niya ang responsibilidad niya bilang manggagamot. Nang magdalaga ako at tuluyang mag-mature, bibihira na akong mabahala sa mga hindi may paliwanag na bagay na sinasabi o ginagawa niya. At nang akala ko nakita ko na ang lahat, ang gabing ito ang patunay na marami pa akong hindi alam tungkol kay Changa, pati na rin sa mundong aming ginagalawan. Ay, nako. Ano ba? Wala ka na naman sa sarili. Hoy, Isabela! Po? Yung iniinit mong tubig. Kanina pa kumukulo, oh. Alisin mo na yan dyan at isalin. Opo. Magsara ka ng maaga, ha? At huwag na huwag magpapapasok ng kung sino. Gagabihin na ako at may nangangailangan ng tulong ko sa San Miguel. Iiwan niyo po ako rito? Nang mag-isa? Paano kita isasama? Ilang araw ka nang wala sa wisyo. Simula nang makauwi tayo, para kang naging desusi na kailangan ko parating talakan para kumilos. Dito ka na lang at baka makaabala ka lang sa akin. Mabilis lang naman ako. Ako na rin ang bibili ng ulam at... Iniisip ko pa rin po kasi ang nangyari kay Ka Jerry. Kung ano ba talagang nangyari nung gabing yon? Sino yon? Yung mga nakatingin po sa atin. Nasundan po ba nila tayo? Hindi. Hindi nila tayo nasundan. Nagsaboy ako ng asin sa dinaanan natin kaya hindi nila tayo nasundan. Sigurado po ba kayong hindi? Marami sila, Chang. Hindi ko po sila nakita pero ramdam kong marami sila. At minsan, pakiramdam ko po may mga nakatingin pa rin sa akin kahit wala naman. Tapos kayo umaarte kayo na parang walang nangyari. Na parang hindi po natin nakita at naranasan ang mga nangyari nung gabing yon. Akala ko na-shock lang kayo kaya ayaw nyo pang pag-usapan. Pero hindi Talagang ayaw nyo lang pag-usapan. Gusto nyong kalimutan na lang po ang nangyari. Promise, yun din po ang gusto kong mangyari pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Chang. Natatakot po ako. Tuwing pipikit ako na, alala ko si Ka Jerry. Naiisip ko po na kung ano man ang nakainkwentro niya, kung ano man ang gumawa nun, tayo na po ang isusunod. Chang, ayoko pong mamatay. Ayoko pong mamatay ng ganun. Marami pa akong pangarap. Marami pa po akong gustong gawin. Gusto ko pa pong makapagtapos. At makakapagtapos ka. Makakapagtapos ka at magiging nurse. Ayokong pag-usapan natin ang nangyari ron kasi yun lang ang alam kong paraan para hindi ka matulad sa akin. Yun lang ang paraan para magkaroon ka ng normal na buhay. Hindi ko kayo naiintindihan, Chang. Hindi ko na naman kayo naiintindihan. Parati ko kayong hindi naiintindihan. Sabel, makinig ka sa akin. Kapag nalaman mo kung ano ba talaga ang kinakalaban ni Ka Jerry, ang mga nakikita mo, hindi na magiging normal ang buhay mo. Maniwala ka sa akin. Ako ang mas nakakaalam, kaya gawin mo ang sinasabi ko.
Gawin mo yung ginagawa mo dati. Magbulag-bulagan ka. Huwag mong intindihin at pakialaman ang ginagawa ko. Mangako ka. Mangako ka sa akin na gagawin mo, Isabela. Pangako po. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ko hahayaan na may mangyaring kahit na ano sa'yo. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Saglit niya akong niyakap. Pagkalas niya'y muli niyang ipinakita sa akin ang pamilyar na kwintas. Oh, sa'yo na ito. Itago mo, ha? Poprotektahan ka ng mutya na ito. Mutya? Mutya ng ano po? Mutya ng bawang. Gamit yan, makakaya mong talunin ang iba't ibang nilalang ng lagim. Pero hindi ko ibinibigay sa iyo ang mutya na to para gawin yon. Ibinibigay ko to sa iyo bilang proteksyon. Ang mutya po bang ito ang inabot sa inyo ni Ka Jerry bago siya namatay? Tingin niyo po ba ito ang pakay ng pumatay sa kanya? Kasi gusto po nilang makuha to? Hindi kaya mas mapahamak pa po ako pag nasa akin to? Kaya nga hindi mo ipapaalam na nasa iyo yan. Mangako kang hindi mo ipagsasabi at hindi mo to gagamitin kung hindi kailangan. Opo, nangangako po ako. Iingatan ko po ito. O siya, ang pinto, isara mo na. At ang bilin ko, ha? Kapag alam mong hindi ako ang kumakatok, huwag na huwag mong pagbubuksan. Pagkalako ng pinto, agad kong nilabas ang kwintas na may mutya ng bawang. Kung hindi ko naranasan ang lahat ng nangyari sa bundok, Abe, malamang iniwan ko na lang sa kung saan ang mutya ng bawang. Pero dahil alam ko na ngayon na may mga puwersa sa paligid na masangsang at hindi makatao, pinanghawakan ko ito at pinakiusapan na sana maprotektahan niya ako sa lahat ng oras. Ako at ang aking tiyang. Nasaan na kaya si Chang? Mag-aalas 10 na. Sabi niya saglit lang siya eh. Ba't hanggang ngayon wala pa rin? May nangyari kaya? Sana naman wala. Diyos ko, Chang, atakihin ako nito eh. Bukas na bukas pipilitin na talaga kitang bumili ng cellphone para madaling ma-check kung nasan ka o kung anong oras ka uuwi nang hindi naman ako napapraning dito. Pagkaubos ko ng panibagong baso ng tubig, determinado na akong tumayo at lumakad papunta sa pinto. Bit-bit ang mutya ng bawang. Sabi niya, kaya mo akong protektahan, di ba? Kaya ikaw nang bahala sa akin. Hoy Mutya, siguraduhin mong effective ka ha at kaya mo talaga akong protektahan. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ka malilintikan pero talagang malilintikan ka. Ay, eto na, lalabas na naman tayo. Ready ka na ba? Sana ready ka na. Tiyang naman! Kanina pa ba kayo riyan? Bakit hindi kayo kumatok o gumawa ng kahit anong ingay? Teka nga, ang dibdib ko, naninikip na. Para akong aatakihin, Diyos ko. Pagpasok ni Chang, kusa nang umatras ang pako paloob habang hinihimas ko ang dibdib ko. Pagkalak niya ng pinto, naniningkit ang mga mata niyang bumaling sa akin. Ay, Chang naman eh, kinikilabutan ako sa mga tingin niyo. Huwag niyo nga akong panlisikan ng ganyan. Sige kayo, gusto niyo bang isipin kung hindi talaga kayo ang tiyahin ko kundi isang elemento na nagpapanggap lang? Isabel, akala ko ba nagkalinawan na tayo kanina? Plano mo na nga akong suwayin na gagawa mo pang magbiro. Hindi naman po. Hindi? Anong hindi? Eh di ba lalabas ka nga dapat? Chang, Oh, anong tawag mo sa gagawin mo? Hindi ba pagsuway yun? Kailan mo ba talaga ako seseryosohin? Chang, teka lang naman po. Hindi naman po ako lalabas para maglagalag. Lalabas po ako kasi gusto ko kayong puntahan. Gabing-gabi na, nag-aalala ako na baka napano ka. Ay, opo, aaminin ko. Dati hindi ko po talaga sineseryoso mga babala at mga ora-orasyon nyo. Pero sapat na po ang mga nakita ko at naranasan nung nakaraan para maniwala sa inyo at mag-ingat. Gusto ko lang naman po makasiguro na ligtas kayo. Na hindi na po maulit yung nangyari kay Mang Jerry. Ayaw nyo kasing bumili ng cellphone eh. Kung meron lang kayong nung tulad ko, edi sana sa text lang po kayo mag-a-update kung nasaan na kayo o anong oras kayo makakauwi. Chong, bili na po kayo please. Yung kahit dikipad lang. May naitabi po kong pera yan. Medyo malaki-laki rin yun. Yun na lang pong gamitin natin na pambili ng cellphone nyo. Oo na. Para sa ikatatahimik ng butsi mo, bukas na bukas bibili tayo ng cellphone. Oh, saan ang punta mo? Hindi pa tayo tapos mag-usap ah. Ba't tinatalikuran mo na ako? Si Chang talaga may pagka-OA.
Hindi ko kayo tinatalikuran. Kukunin ko lang yung piggy bank. I-check ko lang kung sapat ba talagang pera ko ron. Kasi hindi ko rin po pala sure kung sapat bang pambili yung natabi ko. Huwag mo nang pakialaman ng pera mo. Meron naman ako. Yun na lang ang ipambili natin. Tuwang-tuwa akong niyakap si Changa. At imbis na itulak ako tulad ng dati niyang ginagawa pag naglalambing ako, niyakap niya ako pabalik. Huwag kang mag-alala. Hindi papayag ang mutya na may mapahamak sa atin. Pareho tayong protektado niyan. Talaga po ba? Kung ganito to kalakas at ka-powerful, bakit namatay pa rin po si Ka Jerry? Bakit hindi po siya naprotektahan ng mutya? Nakita mo naman ang nangyari kay Jerry, di ba? Hindi siya namatay dahil sa pag-atake o sa sugat. Napatay siya gamit ang lason. So sa direktang pag-atake lang po tayo na po protektahan ng mutya. Pero sa lason, hindi po. Hindi po ba nito masasabi sa atin kung may lason sa pagkain na huwag nating kainin? Mahiwaga ang mga mutya, Sabel. Pero tulad ng kahit anong sandata o kakayahan, may hangganan din yan. Okay, edi para hindi po tayo matulad kay Ka Jerry, huwag na po tayong kakain ng kahit ano galing sa ibang tao. Kahit sa kakilala pa po natin, mahirap na po. Akin na po yan. Buti naman, naisip mo na. O, maghain ka na. Kanina pa rin ako nagugutom eh. Oh, anong ginagawa mo? Sabel, ba't mo tinapon ang ulam? Grasya yan, ano ka ba? Po, akala ko po ba may usapan na tayo na hindi nakakain ng pagkain hindi tayo nagluto? Oo nga, pero... Alam ko pong ayaw niyong nagsasayang ng grasya. Pero okay na po yan kesa madisgrasya tayo dahil sa grasyang yan. Ito po may nilagang saging at kamote tayo. Yan na lang po muna. Bukas maaga po akong kikilos para magluto. Chang, wag na kayong tumutol. Simula ngayon, obligasyon na nating protektahan ang isa't isa at... Ay, Mariosep kang bata ka! Papatayin mo ba ako sa nervyos? Pasensya na po, Chang. Nagulat po kasi ako sa katok eh. Carmen! Carmen, gising pa ba kayo? Pwede bang makaistorbo? Carmen, saglit lang! Kailangan namin ng tulong mo! May nakita kasi akong binata sa may ilog. Sugutan at parang nag-aagaw buhay. Tingnan mo nga muna! Carmen! Carmen! Sabel! Chang, saan kayo pupunta? Hindi mo ba narinig? May kailangan ng tulong ko. Pero gabi na po. Paano tayo nakakasiguro na si Tatang Ansing talaga yan? Mamaya trapuyan ang kung anong nilalang na pumatay kay Ka Jerry. Pagkakuha ni Chang ng asin mula sa dala niyang bayonga, agad kong binitiwan ang braso niya. Binuksan niya ang pinto at naiilang na humingi ng dispensa kay Tatang Ansing bago ito sinabuyan ng asin. Anak ng teteng naman, Carmen! Ano bang trip mo? Bakit mo ko sinabuyan ng asin? Habang pinapagpag niya ang asin sa katawan, humarap sa akin si Chang, saka muling tumingin kay Tatang, na ayon sa sabi-sabi ay minsan na rin niyang naging kasintahan. Pero bigla niya ring hiniwalayan sa di malamang dahilan. Mukha ba akong maligno laman lupa para sabuyan mo ng asin? Naninigurado lang. Bakit? May nanggagambala na naman ba sa inyo ni Isabel? O, wala. Pasensya ka na sa ginawa ko, ha? 10 oras na kasi ng gabi eh. Naniniguro lang ako. Ano nga ulit yung tungkol sa lalaking nakita mo sa ilog? Oo nga pala. May nakita akong sugatan at nag-aagaw buhay sa may ilog. Dadaling ko sana rito. Kaso naalala ko na ayaw mo nga pala ng basta-basta nagdadala ng pasyente lalo na sa gabi. Kaya sa bahay ko muna dinala. Pupuntahan niyo, Chang? Sasama po ako. Ayoko maiwan dito. Kunin mo na ang bayong ko. Chang, sasama nga po ako. Oo na. Bilis ang bayong. Sabel, bilisan mo na. Pagdating sa bahay ni Tatang Ansing, agad nang sinimula ni Chang ang kanyang panggagamot. Pagkatapos ng halos 1 oras, pawis na pawis siyang lumakad papunta sa akin. Marami at malalalim ang sugat niya. Sugat? Saan niya po kaya nakuha? Saan pa ba? Di sa mababangis na hayop sa may bundok. Mukhang dun siya galing eh. Sa abe po, Tang? Oo, iha. Wala namang ibang bundok dito sa atin eh. Pagpasok ni Tatang Ansing para tignan ang lalaking tinulungan niya, hinila ko si Chang papunta sa sulok. Kailangan kong bantayan ng kalagayan ng lalaking yun. Kaya dito muna tayo magpapalipas ng gabi.
Yung isang kwarto rito, ipapaalam ko kay Ansing na ikaw muna ang gagamit nang makapagpahinga ka. Pero bago ka matulog, dikdikan mo muna ako ng dahon ng bayabas. Ubusin mo na yung nasa lamesa. Pinong-pino, ha? Tapos pigain mo na rin at ihatid sa loob. Chang, narinig niyo po bang sinabi ni Tatang Ansing? Mukhang galing daw sa abi yung lalaki. Sa abi! Oo, narinig ko. Hindi naman ako bingi. Chang, sa abi raw po. Oo nga. Abi ka ng abi eh. Ano bang pinupunto mo? Ba't hindi mo sabihin ng maayos? Paano kung isa yung lalaki sa mga nilalang na humahabol sa atin ng gabing yon? Kung tayo ang pakay niya, malas niya kasi hindi niya tayo magagalaw. Nasa akin ang mutya ng bawang. Ha? Nasaan na yun? Nasa bulsa ko yun kanina eh. May sinasabi ka ba? Wala po. Ano lang. Sigurado naman po kayo na kahit galing siya sa abi tulad natin siya, di ba? Hindi po siya kung anong sumpa ng kadiliman. Tulad natin siya. Sigurado ako. Sa tagal kong nanggagamot ng tao, alam ko na kagad kung may kakaiba sa taong nahahawakan ko. O siya, babalik na ako ron ha. Yung inuutos ko, bilisan mo na. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Naka-encounter na po kayo ng pasyenteng hindi tao? Kailan? Bakit hindi ko po alam? Anong ginawa niyo sa kanya? Saka ko na ikikwento. Yung inuutos ko muna ang unahin mo. Yan na naman po kayo eh. Tapos wala naman po. Hindi niyo naman ikukwento. Pag nag-follow up ako, kayo pa po yung galit. Anong sabi ko sa'yo? Opo nga, sabi ko nga po tatahimik na po ako para magawa niyo ng kailangan niyong gawin. May super Chang. Gawa ng pag-aalala at pilit na pag-alala kung nailapag ko ba sa kama ang mutya ng bawang nung kinuha ko ang bayong ni Changa. Madaling araw na ako nakatulog at agad ding nagising nang marinig ko ang pagtilaok ng manok ni Tatang Ansing. Oh, gising ka na pala. Halika rito. Sabayan mo na kami ng Chang mo mag-umagahan. Chang, nagkape kayo at kumain ng pandesal? Di po ba may usapan tayo tungkol sa pagkain? Pag kay Ansing galing ang pagkain, alam kong ligtas. Ha? Wala. Hayaan mo na. Yung lalaking ginamot niyo kagabi, okay na po ba? Pwede na po ba natin siyang iwan? Gusto ko na po kasing umuwi. Gusto ko nang umuwi kasi may kailangan pa akong hanapin. Kung nawala ko talaga yung tulad ng bracelet, siguradong ibibitin mo ko ng patiwarik. Anong sinasabi mo? Ba't bulong ka na naman ng bulong dyan? Babuyog ka ba, ha? Aba, wala po. Ang sabi ko, enjoy nyo lang po yung coffee at pandesal date nyo. Baka mag-ignite pa po ang inyong pagmamahalan. Ako na po ang bahalang mag-check sa Sleeping Beauty natin sa kwarto. Maliliit na hakbang na lumapit ako sa lalaking tuwid na tuwid pa rin nakahiga sa kama. At napakagat na lang sa labi nang makita ko ang mukha niya. Diyos ko, ang gwapo naman ito. Buti na lang nakita ka ni Tatang kagabi at naagapan ni Chang. Kung hindi, sayang naman yung kapugian mo. Psst! Gising ka na ba? Pwede ka nang gumising kung hindi pa. Lampas 7 hours ka na rito. Sige ka, mauubusan ka ng pandesal. Hoy! Mukha siyang hindi na humihinga. Kaya para ma-check kung buhay pa ba siya, nilagay ko ang isang daliri ko sa ilong nito. Nang madama ko ang mahinang buga ng hangin galing doon, ay tatalikod na sana ako nang bigla niyang hinablot ang braso ko at hinila ko pahiga sa kama. Chang! Tulong! Sino ka? Bitiawan mo ako! Sino ka sabi? Anong kailangan mo sa akin? Anong plano mo? Anong gagawin mo sa akin? Wala siyang gagawin. Hindi kami masasamang tao kaya pakawalan mo na ang pamangkin ko. Nagsasabi sila ng totoo. Sila pa nga ang tumulong sa iyo Iho, bitiwan mo na si Isabel bago mo pa sa tuluyang masaktan. Hindi namin alam kung ano nangyari sa iyo, kung bakit kami sugat, kung sino o ano ang may gawa niyan. Pero isa lang ang natitiyak ko, hindi ka namin sasaktan. Kaya sana wag mo ring sasaktan ng kahit na sino sa amin. Pagbitaw niya sa akin, agad na akong tumakbo papunta kina Chang. Tinignan ni Chang ang leg ko at nang makitang wala naman akong natamong pinsala, agad niya na akong nilagay sa likuran nila ni Tatang Ansing. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nagulat lang ako. Natakot. Ang naalala ko lang kasi. Nang tumigil siya sa pagsasalita, nagkatingin ang kaming tatlo. Pagtangunit siyang kay Tatang Ansing, saka siya dahan-dahang lumapit sa estranghero.
tatabihan kita. Ayos lang ba? Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa'yo. Gusto mo bang kumausap ng pulis? Pulis? Pulis, yung mga taong may baril tapos naka-navy blue na uniform. Pulis, hindi mo ba alam kung ano yon? First time mo bang bumaba ng bundok? Alam ko kung ano ang pulis. Okay, ang sungit mo naman. Ang ibig kong sabihin, para saan? Para sa amin, mukhang kami pa yung mas may kailangan eh. Isabel! Joke? Para ano? Para kung kailangan mong i-report ang may gawa niyan sa'yo. Namukhaan mo bang may gawa niyan? Oo. Maitim siya. 4 ang paa. May pangil. Maitim? 4 ang paa? May pangil? Aswang? Tama ba ako? Aswang ang tinutukoy mo? O maligno? Basta masamang elemento? Chang, aswang o masamang elemento? Sigurado ka ba sa nakita mo, iho? Aswang! Po? Baboy mo pong tinutukoy ko. Hindi aswang. Aswang? May ganun ba? Hindi ba panakot lang yun sa mga bata? Oh, anong gagawin mo, Isabel? Babanatan ko to, Chang eh. Lakas ng tama eh. May pa-mysterious effect pang description niya, baboy mo lang palang tinutukoy. Alam mo, sana kinain ka na lang nun. Naku, Chang, dyan na nga kayo. Mauuna na po ako sa bahay. Magpapakain pa po ako ng mga manok at maglilinis ng hawla ng baboy. Bukod sa naiirita ako sa lalaking yun, kailangan ko na rin talagang umuwi para hanapin ang mutya. Nang makita ko yun sa kama ni Chang, kung saan ko nga naiwan gawa ng pagmamadali, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Alam mo, rito ka na lang. Saka na lang kita dadalhin kapag lalabas ako at pupunta sa ibang lugar. Nakakakaba ka eh. Parang isusunod ako ni Chang sa dati mong pinoproteksyonan kapag nawala kita. Diyan ka lang ha, huwag kang aalis. I-check kita riyan mamaya. Paglipas ng araw, at sa tulong na rin ni Chang, tuluyan nang gumaling si Dindo. Bukod sa kinagigiliwan ng mga matatanda sa aming lugar, kinababaliwan din siya ng mga kababaihan. Dahil gwapo nga naman talaga siya at napakakisig. Morning, Chang. Pasensya na po kung tinanghali ako ng gising. Madaling araw na kasi ako nakatulog kanina. Paano ka makakatulog agad? May data ka na naman. Panay na naman siguro ang kakascroll mo sa cellphone. Kaya umaga na nang dalawin ka ng antok. Kapag napuyat, cellphone at load ko agad ang may kasalanan. Hindi po ba pwedeng may something lang akong nafe-feel? May bumabagabag sa akin kaya hindi ako makatulog? Something? Anong something? Wala po kayong naramdaman, Chang? Magtatanong ba ako kung meron? Sige nga, ano ang naramdaman mo kagabi? Saglit akong natigilan at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Sa aming dalawa, siya ang may mas matalas na pakiramdama. Siya ang parating aware sa nangyayari sa paligid, lalo na sa gabi. Kaya nakapagtatakang hindi niya naramdaman ang kakaibang naramdaman ko. Hoy, Isabel! Sandali lang naman po, Chang. Hinahanap ko pa ang tamang words para ma-explain kung ano ba talaga nangyari sa akin nun eh. Basta parang kahit nandito ako sa bahay, dito sa loob ng kwarto, nakikita ko ang labas. Kita ko pong paa ng isang lalaki. Puro putik yun at dahan-dahan siyang gumagapang papasok sa kulungan ng mga kambing. Parang nakita ko na po yung kulungan ng kambing na yun eh. Hindi ko lang maalala kung saan. Tapos sinunggaban niya yung kambing, Chang. Inuna niya munang ubusin ang dugo nun bago niya kinain ang lamang loob. Chang, nakita ko rin palang mukha niya. Nakita ko ng isang beses pero hindi ko siya mamukhaan kasi punong-puno na ng dugo ang mukha niya. Paglabas niya sa kulungan ng kambing, saka pa lang ako napalagay at nakatulog. Chang naman eh, seryoso po ako, nakita ko po talaga. Ano po kaya ang nakita kong yun? Parang vision? Pangitain? Gifted din kaya ako katulad niyo? Isabela! Alam kong sabi niyo na ayaw niyong matulad ako sa inyo at ayoko rin naman po. Pero anong gagawin ko kung kusa na lang nangyayari sa akin ang mga bagay na to? Sasabihan niyo pa rin po ba ako na magbulag-bulagan ako? Paano ko naman po gagawin yun? Kakalabanin ko po ang sarili kong isip? Hindi ka gifted. Hindi pangitain ang nakita mo kundi panaginip. Isang masamang panaginip. Pero Chang, masyado pong totoo sa pakiramdam ko para maging panaginip lang yon. Parang pinakikita po sa akin na kung anong pangyayaring yun para mapigilan kong mangyari. Para mailigtas ko ang biktima. Chang Carmen? Si Dindo po ito. Dala ko na po yung mga nyug na pinasuyo niyo po sa akin kahapon. Binuksan ni Chang ang pinto para kunin ang mga nyoga.
Pagsilip ni Dindo, agad kong hinawakan ng braso nito nang mapansin ang natuyong putik sa pantalon na suit niya. Sabel, kumusta? Bakit? May ipapagawa ka ba sa akin? Saan ka galing kagabi? Bakit ka puro putek? Nalilito niya akong tinignan at habang binabasa niyang tumatakbo sa aking isip, mas lalong nangungunot ang kanyang noo. Iha, anong ginagawa mo? Gusto ko lang pong malaman kung lumabas ba siya kagabi, Chang, at kung bakit ganyan ang itsura niya. Maaga akong nagpatulong kay Dindo na mag-araro sa bukid, kaya punong-puno na siya ng putik. Bakit naitanong mo, Iha? Sa bukid po niya nakuha ang putik na yan? Oo, saan ko ba ito nakuha kundi dun lang? Sabel, okay ka lang ba? Oo, okay lang. Pasensya na, akala ko lang kasi. Akala mo ano? Wala yon. Pasensya na ulit. Sige, salamat din pala sa dala niyong nyog. Siyang papasok na po muna ako sa kwarto. Parang kailangan ko pang magpahinga eh. Ay, mukha nga. Ay, pumasok muna kayo rito. Nagluto ako ng binignit. Kumain kayo. Ayun matitikman ko na rin ang specialty ni Chang. Ay, nga pala. Narinig mo bang nangyari sa mga kambing ni Oscar sa kabilang barangay? Natigilan ako sa narinig at agad na lumakad palapit kay Tatang Ansing. Ano pong sabi niyo? May pumatay sa mga kambing ni Mang Oscar? Yung Mang Oscar na kapitan ng Purukdos? Sino raw po? Hindi pa alam kung sino pero ang hula niya, baka kalaban niya sa eleksyon. Na gusto siyang takutin para di niya ituloy yung pagtakbo. Paano raw po pinatay ang mga kambing, Tatang? Nilason po ba o winakwak pong lahat? Halos wala pong tinirang dugo sa mga kambing at nawawala pong mga lamang loob? Sabel, Karumal-dumal po ba nagkalat ang dugo sa paligid? Iha, hindi ako sigurado. Hindi ko pa naman kasi nakita ang pinangyarihan Nasabi lang din sa akin. saan ka pupunta? Tanong ni Chang sabay hawak sa braso ko para pigilan akong tumakbo palabas. Gusto ko pong makita kung ano ba ang nangyari. Gusto ko pong makumpirma kung ang mga kambing ng Mang Oscar ang mga kambing na nakita ko sa... Saan, Sabel? Anong nakita mo? Nakita mo kung sino may gawa nun? Hindi niya nakita kung sino. Napanaginipan niya lang na pinapatay ang mga kambing. Chang, gusto ko pong makita. Gusto ko pong makumpirma. Gulat akong napatingin kay Dindo nang alisin niya ang pagkakahawak sa akin ni Chang. At siya pa mismong nanguna sa pagtakbo palabas sa aming bakuran habang hila-hila ako. Sakay! Bilis! Magmumotor tayo ng walang helmet? Saka hindi kaya magalit sa'yo si Tatang Ansing? Parang anak niya tong motor niya Baka mamaya mapano to. Marunong ako magmotor, Sabel. Akong bahala sa'yo. O ano? Gusto mo bang makita ang mga kambing o hindi? Bilisan mo na at baka mahabol pa tayo ni Tatang. Kumapit ka. Kumapit ka na mabuti. Hindi naman ako nangangain Si Dindo na mismong humila sa kamay ko para mas maipulupot ko yun sa kanyang bewang. Kung itsura lang ni Dindo ang pagbabasihan, mabango siya. Mukhang ang linis-linis niya. Kaya hindi ko maisip kung bakit meron siyang kakaibang lansa. Noong una akala ko sa damit niya galing ang bahong yun. Pero nang ilapit ko ang mukha sa batok niya, ay nakumpirma ko na sa balat niya galing ang lansang yun. At pati ang pawis niya ay hindi pangkaraniwan. Imbis na parang butil ng tubig, ay parang manilaw-nilaw na langis ang lumalabas mula sa balat niya. Mabango ba ako? Ano? Inaamoy mo ako kanina nung nasa motor tayo, di ba? Hindi Aminin mo na. Hindi kita i-judge, promise. Sanay naman ako Marami kasing bango-bango sa pawis ko. Marami? Nababanguhan sila sa'yo? Inamoy niya ang sarili sa kasalubungang kilay na nagtatakang tumingin sa akin. Bakit? Hindi ba? Hindi ka nababanguhan sa akin? Kung ganun, anong amoy ko para sa'yo? Malansa ba? Nakakasulasok? Sabel, anong naaamoy mo sa akin? Dindo, bitiwan mo nga ako! Nasasaktan ako! Hindi ka nakakatuwa Pagluwag ng hawak niya sa akin, dire-diretso ko na siyang tinalikuran para sumingit sa kumpulan ng mga taong pinag-uusapan pa rin ang nangyari sa mga kambing ni Mang Oscar. Nang makita ko mga dugo sa pader at dayami na nagkalat sa sahig, agad na bumaliktad ang aking sikmura. Ito yun. Kung ano nakita ko sa panaginip ko sa pangitain ko kagabi, yun nga ang nangyari rito.
At habang sumusuka ako sa isang sulok, isa-isang bumalik sa akin ang aking pangitain. Ngunit tulad kagabi, hindi ko pa rin makita kung sino ang may gawa nito. Hindi nagtagala, sumunod din sila Changa. Isabel? Isabela, ayos ka lang ba? Chang, Huwag dito, Isabel. Kung ano man ang sasabihin mo, mas mabuti na hindi marinig ng ibang tao. Iha, nakinig ka na sa akin. Huwag nang matigas ang ulo. Umuwi na tayo, ha? Ansing, pwede bang magpahatid kami sa'yo pa uwi? Oo naman, walang kaso. Chang, ano pong nangyari kay Isabel? Wala to. Hindi lang siya sanay makakita ng dugo. Hindi po. Akala ko po ba pangarap niya maging nurse? Kapag ganun, laging haharap sa dugo, di ba? Tama na muna ang mga tanong mo at sumunod ka na sa amin. Dalhin mo ang motor ko at siguruhin mong hindi mababangasan ha. Kung hindi, ikaw ang itatalim ko sa palayan. Pagbalik namin sa bahay, agad na akong pinapasok ni Chang sa aking kwarto. At matapos niyang ipagbalot si Dindo at Tatang Ansi ng binignit, ay pinauwi na rin niya ang mga ito. Isabel, inumin mo muna ang tsaang to para umayos ang lagay ng tiyan mo. Nahihilo ka ba? Masakit ba ang ulo mo? sabi nyo, wala lang po yung nakita ko kagabi. Na isa lang yung masamang panaginip. Yung nangyari sa mga kambing ni Mang Oscar. Ganun-ganon ang nangyari sa pangitain ko, Chang. Nakita nyo rin, hindi ba? Narinig nyo rin po ang sabi ng mga tao. Ganon din ang sinabi ko sa inyo kanina. Yun po talagang nangyari sa mga kambing. Bakit po ba ayaw nyo akong paniwalaan? Bakit ayaw nyo pong maniwala na tulad nyo? Gifted din po ako. Natatakot po ba kayong masapawan ng kakayahan ko o kakayahan nyo? Gulat akong napatingin kay Changa at napahawak sa pisngi ko. Nang mag-sink in na talagang ang nasampal niya ako sa kauna-unahang pagkakataon. Yan ba ang tingin mo? Na ayokong gamitin ang kung anumang kakayahan mo dahil ayokong masapawan mo ko, Sabel? Kung hindi, edi ipaintindi nyo sa akin kung bakit. Hindi ba't pinaintindi ko na sa'yo? Ipinaliwanag na! Bago mamatay ang mga magulang mo, nangako ako sa nanay mo, sa kapatid ko, na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para masigurong hindi ka matutulad sa amin, na magiging normal ka. Kaya nga kahit may interes ka sa panggagamot at alam kong may kakayahan ka, hindi kita kailanman tinuruan. Kasi nangako ako kay Palma na hindi ka matutulad sa amin. Manggagamot din po ang mama ko. Mas makapangyarihan siyang manggamot sa akin. Mas mabait, mas palatulong. At isang araw, meron kaming nagamot na hindi dapat. May pinagaling kaming hindi dapat naming pinagaling. Po, anong nilalang? Isang duwending itim na nagaan yung tao. Nagkagustuhang duwending yun kay Palma. Yun din ang pumatay sa papa mo at ang kumuha sa mama mo. Sinubukan kong hanapin ang mama mo, namin ni Ka Jerry, pero hindi na namin siya nakita. Sa takot na baka pati ikaw mawala sa akin, tinigil ko na ang paghahanap kay Palma. At iniwan nyo rin po si Tatang Ansing. Kasi mas gusto nyong maghiwalay na lang kayo kaysa mawala siya sa'yo tulad ni Mama. Umapahamak siya gawa ng mga nilalang na yun tulad ni Papa. Gusto at pangarap kong magkaroon ka ng normal na buhay, Sabel. Hindi panghabang buhay ang oras ko rito. Kapag nawala na ako, mas magiging normal ang buhay mo. Matutupad ko ang pangako ko kay Palma. Hindi ko siya natulungan at nahanap kaya maski ang hiling niya lang na to ay gusto kong matupad. Bata ka pa lang nang mapansin namin ang kakaiba mong kakayahan. At nasisiguro namin ng mama mo na mas espesyal ka kaysa sa amin. Mas marami kang kayang gawin. Pero para sa kaligtasan mo, nagpatulong ako kay Ka Jerry na patulugin ang mga kakayahan mong yun nung mawala ng mga magulang mo. Tingin ko, alam ko na kung anong gumising sa kakayahan mong yun. Akin na. Ang ano po? Ang mutya ng bawang. Malakas ang kutob ko na yun ang may gawa ng lahat ng ito. Nasa na? Kinuha ko mula sa aking alahasan ng mutya. Pero imbis na ibigay yun sa kanya, ay tinali ko ito sa leeg ko at inilalim sa t-shirt na aking suot. Sabela, akin na! Ako na ang bahala! Ako na po. Gusto ko po na akong tumapos sa kung sino mang nanggagambala sa atin. At kailangan kong magawa yon bago siya makapambiktima ng kapwa natin tao. Tama po ako, di ba?
na nagsisimula pa lang po ang aswang na nakapasok sa lugar natin at hindi siya makukontento sa mga hayop lang. Sabel! Kapag alam ko pong ligtas na ulit ang buong San Guillermo, ibabalik ko sa inyong mutya. Babalik po ako sa normal kong buhay. Pangako? Pangako po, Chang. Sa paglipas ng mga araw, ay sunod-sunod ang naging pag-atake ng aswang. Tulad noong unang beses ko siyang nakita sa pangitain ko. Tanging katawan lang niyang nakikita ko, pero hindi ang mukha niya o ang kahit na anong pwede magturo sa kanyang pagkakakilanlan. Bukod sa maladilubyong pinsalang dala ng aswang sa pangkabuhayan ng mga taga San Guillermo, nabalot na rin ang lahat ng takot na baka bukas makalawa ay hindi na ito makontento sa laman at dugo ng hayop. Sabel, hindi mo kasalanan ng mga nangyayari. Kaya wag na wag mong sisisihin ang sarili mo. Siyang anong hindi? Nasa akin po ang mutya at sa tulong nito, matutulungan ko dapat ang mga kapitbahay natin, ang mga kababayan natin, pero lagi akong huli. Lagi po akong palpak at hindi ko maintindihan kung bakit. Kung bakit kahit isang pag-atake hindi ko mapigilan. O kung bakit hindi ko makita ng maayos ang mukha ng lalaking yon. Chang, wala po ba talaga kayong napapansin na kakaiba? Wala po ba kayong pinagsususpetsyahan? Si Dindo kaya? Ano? Chang, bago lang po siya rito. Nung wala pa siya rito, wala naman po tayong ganitong problema. Hindi siya yun. Sigurado akong hindi. Nahawakan ko siya, naamoy. Walang kakaiba sa kanya. Saka hindi lang naman si Dindo ang dayo rito. May mga kasabayan siyang dumating. Marami silang dayo rito. Tama. Naamoy niyo siya nung gabing ginamot niyo siya, hindi ba? Naamoy niyo ba na parang malansa siya? At yung merong kakaiba sa balat niya? Sa pawis niya? Na parang langis ang lumalabas sa balat niya? Walang kakaiba sa amoy niya. Wala akong naamoy na lansa. Pero meron po akong naamoy, Chang. Nararamdaman kong may mali sa kanya kahit nagaano pa po siya kagwapo o ka-charming. At ngayong gabi, aalamin ko po kung siya ba talagang nasa likod ng mga pag-atake. Kung siya ba talaga ang dayong aswang. Ano? Sabel, paano mo naman gagawin yun? Malalaman niyo po mamaya. Pero sa ngayon, pwede bang mangako kayo na tutulungan niyo ako? Hindi ko na siya hinayaang makasagot at hinila na papunta kina Tatang Ansing. Bago kumatok sa saradong pinto, inayos ko muna ang buhok ni Chang at tinapik-tapik ang piski niya para mukha siyang may blush. Sabel, tigilan mo nga yan! Ano bang ginagawa natin dito? Halika na at maggagabi na. Umuwi na tayo. Habang nakikipaghilahan siya sa akin, biglang bumukas ang pintuan. Dali-dali ko siyang tinulak palapit kay Tatang Ansing na agad siyang hinawakan. Habang ako'y dumiretso na sa loob. Oh, napadaan kayo. May kailangan ba kayo? Tsaka magdidilim na. Delikado na. Ang dami-dami pa namang nangyayaring kababalagan sa lugar natin, Carmen. Hindi na dapat kayo lumalabas pag gabi na. Oo nga eh. Eto kasing si Sabel eh. Sabel, halika na. Chang, nandito na po tayo. Sabihin niyo na ang gusto niyo pong sabihin. Sabel! Ano ba yun, Carmen? Ano kasi? Ako na nga po ang magsasabi. Ang hina niyo naman eh. Tang, alam niyo naman po na sunod-sunod ang mga hindi ba ipaliwanag na nangyayari sa atin, di ba? Ang pag-atake po ng aswang. Oo nga. Kaya nga naghahanda na kami ni Dindo ng panlaban sa mga aswang eh. Naghanda? Ano pong hinanda niyo? Katulong po siya? Mga asin, bawang, saka to. Kinuha niya mahabang kahoy na ang dulo ay sadyang pinatalas para madaling magamit pang saksak na parang sibat. Siya may gawa nito. Tubong kabis pala kasi ang pamilya ni Dindo. At alam mo na ang sabi-sabi tungkol sa probinsyang yon. Pugod daw ng aswang ang lugar na yon. O kung umalis na ba sila o lumipat ng ibang lugar. Kaya tuloy kahit sana lang may aswang. Ang alam ko lang swerte tayo kay Dindo. Tinuro niya sa akin na para mapatay ang aswang, puso raw ang dapat na puntiryahin. Bukod sa talas nitong sibat-sibatan ko, nilublob niya rin ito sa tubig na tinunawan niya ng asin. Kaya sigurado ko na may pagtatanggol tayo nito sakaling atakihin tayo ng gumagalang aswang. Kita mo na? Ituturo ba ni Dindo kay Ansing kung paano matatalo ang aswang kung aswang siya, ha? At nakakita ka na ba ng aswang na siya mismong gumawa ng sandatang panlaban sa kanya? Hindi si Dindo ang aswang. Kaya halika na. Ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Yung sadya nyo rito? Total, handang-handa na po kayo sakaling sumalakay ang aswang. Pwede po kayang dito muna kami ni Chang? Natatakot po kasi kami na baka mamaya kami ang isunod ng aswang.
at hindi namin maipagtanggol ang sarili namin. Oo naman, pwedeng-pwede kayong dumito. Walang kaso sa amin. Ang totoo nga niyan plano namin na din na sa inyo magpalipas ng gabi dala ang mga ito. Gusto rin namin kayong protektahan. Gusto kitang protektahan, Carmen. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na kayang-kaya kitang protektahan. Na hindi ako mahina tulad ng akala mo. Pagtikim ko'y sabay silang nag-iwas ng tingin sa akin. At bago makurot ni Chang ang singit ko gawa ng pangasar ko, sumilip na ako sa kwartong ginagamit ni Dindo. At agad na lumabas nang hindi ko siya makita roon. Mawalang galang na po. Puputulin ko muna ang pagtitinginan yung dalawa. Nasaan po ba si Dindo? Lampas 6:00 na po Hindi pa po siya uuwi. Huwag ka mag-alala. Pabalik na rin yun. Inutusan ko lang yun bumili ng kandila naubusan kasi kami. Ganun po ba? Kung salubungin ko na po kaya siya, saang tindahan po ba siya bumili? Sandali. Sana yata to Pagbukas ng pinto pagkatapos naming marinig ang sunod-sunod na pagkatok, ang kapitbahay naming si Mang Nestor ang sumalubong sa amin, imbis na ang hinihintay naming si Dindo. Pagkakita ko sa duguan niyang kamay, dali-dali ko siyang nilapitan sa pag-aakalang nakainkwentro niya ang gumagalang aswang. Pero nang matanong ko sa di kalayuan ng nakabulagtang si Dindo, napako ako sa aking kinatatayuan. Nestor, ano nangyari sino may gawa niyan kay Dindo? Hindi ko alam. Basta may tinatakbuhan siya, Ansing. At base sa sugat sa dibdib at mukha niya, sigurado kong aswang ang may gawa nun. Naku, muntik na mabiktima ng aswang ang alaga mo. Mabuti na lamang nakatakas siya. Saan ka pupunta? Pigil ni Chang nang lalabas sana ako ng kwarto para kausapin si Mang Nestor, gawa ng narinig ko. Chang, nasa labas lang po ang umatake kay Dindo. Sabel, delikado. Alam ko po. Kaya nga dapat mapatay ko ng aswang na yun sa lalong madaling panahon. Dahil tapos na siya sa mga alaga nating hayop at tao na ang sinusunod niya. Paano mo gagawin yun? Oo nga at nasa iyo ang mutya ng bawang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ba talaga ang totoong kakayahan niyan. Wala akong maipapayo sa'yo dahil kahit na nabanggit sa akin ni Ka Jerry ang tungkol dyan, ang tanging alam ko lang ay kaya kang protektahan yan. Yun lang. Hindi ko alam kung mapibigyan ka ba ng mutya na yan ng kakaibang lakas, o liksi, o bilis. Kaya pwede pa. Hanggat hindi mo pagamay kung paano yan gamitin, huwag kang magpakabayani. At ano po, maghihintay na lang po ako na tuluyan ng may mapatay ang aswang na yon? Sunod-sunod na umubo si Dindo, kaya agad na lumapit sa kanya si Chang. Pagtingin niya sa akin, wala akong nagawa kundi ang alalayan muna siya habang ginagamot niya ang pinsalang nakuha ni Dindo mula sa nakaharap na aswang. Pikit mata itong umuungot sa sakit habang pinapataka ni Chang ng langis ang sugat niya. Nang subukan itong gumalaw, agad kong hinawakan ang kamay niya para ipirmi siya sa higaan. Pero bigla akong itinulak ng kung anong puwersa palayo sa kanya. Sa lakas ng puwersang yun, hindi lamang akong tumilapon, kundi pati ni rin si Chang na nawala ng malaya at napahiga sa papag ng kwarto. Habang pilit kong iniintindi kung anong nangyari, natanaw ko ang lumiliwanag na mutya ng bawang sa dibdib ko. Muli akong tumingin kay Chang, pero bago ko siya malapitan, nahagip ng mata ko ang dahan-dahang pagbangon ni Dindo mula sa kama. Sabel, anong nangyari? Sinugod ba tayo ng aswang? Anong nangyari kay Chang, Carmen? Bakit parehas kayong nasa sahig? Si Tatang Ansing. Nasa si Tatang Ansing? Hirap na hirap siyang tumayo sa kama at iika-ikang lumapit sa akin. Pero bago niya maputol ang distansya sa pagitan namin, may kung anong puwersa ang muling nagtulak sa kanya palayo sa akin. Sa lakas nuna, hindi lamang siya basta tumilapo sa dingding ng kubo. Nawasak pa ito. Kung normal siyang tao, dapat bali-bali na ang buto niya sa nangyari. Pero kitang-kita ko kung paano siya tumayo na parang wala lang sa kanya ang puwersang yun. Stabel, anong nangyayari? Bakit hindi kita malapitan? Anong kababalaghan to? Huwag mong sabihin ikaw yun. Na kayo ng tiyang mo ang aswang na nambibiktima rito sa San Guillermo. Ikaw yon! Alam ko ikaw yon! Ako?
Ako ang alin, Isabel? Ako ang ano? Anong ginawa ko? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Alam ko na kung ano ka. Kung sino ka at kung bakit ayaw kang palapitin sa akin ng mutya. Tama ako. Tamang hinala ko. Malakas akong napasinghap sa gulat nang tumakbo siya papunta sa akin. Pero tulad ng unang beses nang tinangkang lumapit, muli siyang pinigilan ng mutya. Sabihin mo sa akin, gusto kong marinig sa labi mo kung anong tingin mo sa akin. Isa kang aswang. Paano ka nakasunod sa amin? Paano mo kami nahanap? Hindi mo dapat kami nasundan, di ba? Bakit hindi? Dahil sa asin na sinaboy ng tiyang mo? Ganun ba talaga kahina ang tingin niyo sa lahi namin? Sa mga kauri ko? Na lahat kami mapapatay niyo gamit ang pesting asin na nakukuha niyo mula sa mga kusina niyo? Sa iba, sa mahihinang lahi gagana yan. Pero sa tulad ko, sa aswang na tulad kong daan taon nang namumuhay at nanginginain ng tao, tingin niyo talaga basta-basta lang ako mapapatay ng ka-Jerry na yon? Mga inutil! Gumuhit ang nakakakilabot ng ngisi sa labi ni Dindo nang makita niyang mahigpit kong paghawak sa mutya ng bawang. Alam niyang kapag wala na yun sa akin, mas madali niya akong maililigpit. Kaya gano'n na lamang siya makatingin. Ipinamana sa inyo ng pulpul na albularyo ng mutya nang hindi malamang sinasabi kung ano bang kakayahan ng pesting batong yan? O kung anong ginawa niya at ang mutya niya sa mag-iina ko? Kung ano man ang ginawa ni Ka Jerry at ng mutya na to sa mag-iina mo, deserve nila yon. Napatay ba sila ni Ka Jerry, ha? Kaya mo siya nilason at pinatay? Para maipaghigante ang mag-iina mo na kahit ubusin mo pa ang sangkatauhan, hindi mo naman na maibabalik. May idea ko. Total mukhang mahal na mahal mo sila. Bakit kaya hindi na lang ikaw sumunod sa kanila? Bakit hindi na lang din kaya kita sunugin tulad ng ginawa namin kay Ka Jerry? Sige, lapit! Lumapit ka sa akin nang matapos na ang pagdurusa mo! Imbis tapusin mo ang pagdurusa ko, paano kung iparanas ko na lang sa iyo ang pagdurusang pinagdaraanan ko, Sabela? Baka sakaling maintindihan mo kung saan galing ang galit at determinasyon kong ubusin ang lahi ng bawat albularyo, manggagamot at taong makakahawak sa mutya na yan. Agad akong napatingin kay Changa bago ko siya malapitan at mahawakan para maprotektahan mula kay Dindo. Mas mabilis itong nakalapit sa kanya. Habang nakasalampak sa balikat nito ang walang malay kong tiyahin, tuluyan niya nang ipinakita sa akin ang kanyang wangis. Dindo! Kung gusto mong mailigtas sa manggagamot na ito, hayaan mong ituro ng mutya na yan ang pugad ko. Maghihintay ako bagong tagapangalaga. Dindo, wag ang tiyang ko! Kahit meron akong kakaibang liksi at bilis sa tulong ng mutya, ay nawala ko pa rin siya. Mas kabisado niya ang bundok abe, kaya madali niya akong nailigaw. At kahit dumoble ang talas ng pang-amoy ko, wala ring silbi. Dahil meron siyang kakayahang itagong amoy at presensya niya na sigurado kong dahilan kung bakit hindi kagad natunugan ni Chang na hindi namin siya kauri. Sa takot na baka huli na bago ko mahanap ang pugad na sinasabi niya, nagpatuloy ako sa paglalakad sa bundok abe hanggang ang daan at bawat puno ay unti-unting naging pamilyar. Ito yung daan papunta sa kubo ni Ka Jerry. Malinaw ko pang naalala kung saan namin iniwan ang katawan niya bago sinunog ni Changa. Pero wala nang kahit na ano roon. Maski isang buto o anumang tanda na may bangkay na nasunog doon, wala akong nakita. Sa pagbabaka sakaling mahanap ko sa lugar na ito ang sagot kung paano gamitin ang mutyang minana namin mula kay Ka Jerry, naglakad-lakad ako sa paligid hanggang mapansin ko sa ilalim ng sunog na poste ang maliit at brown na libro. Nang makita ko na buong-buo ang libro na parang hindi man lamang nadamay sa sunog, ay alam ko na kagad na tulad ng mutya, mahiwaga rin ito. Mahiwagang mutya? Naririnig mo ba ako? Pahingi naman ng signal kung tama bang hinala ko. Kung nasa notebook o librong itong sagot sa mga katanungan ko. Ang gabay kung paano ka gagamitin laban kay Dindo. Alam ko at nararamdaman ko na makapangyarihan ka. Na hindi lang basta pagprotekta sa akin ang kaya mong gawin. Kaya parang awa mo na tulungan mo ako. Mas palakasin mo pa ako.
Dahil kailangan nating matalo si Dindo at mabawi ng buhay ang Chang Carmen ko. Agad akong napapikit ng lumiwanag ang mutya sa dibdib ko. Kusa itong kumalas mula sa leg ko at sa isang iglap ay binibigyang liwanag na nito ang partikular na pahina ng mahiwagang libro. Mga salitang buhay ba to? Inkantasyon? Tama ba ako ng hula? Kapag binasa ko ba to, kapag hawak ka, lalo bang lalabas ang iba mo pang kayang gawin? O sige, tatanggapin ko bilang pag-oo mo ang pagdoble ng liwanag mo. Pero bakit ba kasi ganito lang ang paraan mo ng pakikipag-usap sa akin? Bakit hindi mo kayang magsalita? Naiintindihan mo na ako, sana sinagad mo ng ability mo na kaya mo rin akong sagutin ng maayos. Oo na, babasahin ko na. Para ka rin palang si Chang, may pagkamainipin. Teka si Chang, ito na, magseseryoso na ako. Panginoon, mahiwagang mutya at kung ano-ano pang mabubuting nilalang na nakakarinig sa akin sa mga oras na to. Gabayan at tulungan niyo po akong matalo si Dindo. Huwag niyo pong hayaan na tuluyang masakop ng lagim at karahasan ng walang niyang aswang na yun ng San Guillermo. Amen. Pagkatapos magdasala, malalim akong bumuntong hininga. Saka malakas at mabilis na binasa ang inkantasyong nakasulat sa mahiwagang libro. Tulad ng gabaya, 3 beses ko yung binasa at sa bawat pag-ulit, mas lalo kong nilalakasan ang boses ko. Noong huli, bukod sa paglakas ng hangin, nagsimula na rin yumugyug ang lupa na parabang lumilindol. Takot na takot man ako sa mga nangyayaring hindi ko lubusang maintindihan. Pinagpatuloy ko pa rin ang pag-iengkantasyon ko. Sakto sa pagtapos, naramdaman ko ang pagbabagong anyo ng mutya ng bawang sa kamay ko. Imbis na bilog na mutya, isang klase ng lumang gulok ang naiwan sa aking kamay. Gulok? Lumang gulok? Ito na yon. Teka, may talim ba to? Maski yata sa nga ng puno, hindi to mahihiwa eh. Mahiwagang mutya, pinagbibiro mo ba ako? Hindi kaya ako nakikipagbiroan sa'yo. Kung gusto mong malaman kung gaano ako katalim, bakit hindi mo gamitin sa punong kaharap mo? Nagsasalita ka! Nakakapagsalita ka! Paano nangyari to? Paano? Nasisiraan na ako ng bait. Sa dami na nangyari ng mga nakaraang linggo simula nang namatay si Ka Jerry, hindi ko na yata kinaya kaya nabaliw na ako. Baka hindi talaga totoo na nangyari ang lahat ng to. Baka gawa-gawa lang talaga to ng utak ko. Baka wala naman talagang aswang at nababaliw lang ako. Ayoko na! Sinubukan kong bitiwan ang gulok, pero parang kinukontrol ito ang kamay ko. Imbis na bumuka ang mga daliri ko, lalo lamang humigpit ang kapit ko roon. Gamit ang kamay kung saan naroon ang mutya ng bawang na bigla na lamang naging gulok, itinuro ko ang punong nasa harap ko. Kusang tumakbo roon ang pako, at pagkatapos kong iwas-iwas ang gulok na hindi ko naman talaga ginusto, kundi siya mismo, ay walang kahirap-hirap kong nahati ang puno gamit ang kalawangin pero mahiwagang sandata. Hindi ako nasisiraan ng bait. Talagang may aswang. Talagang nangyayari ang lahat ng to. At ako, anong mangyayari sa akin pagkatapos? Ikaw na ang bagong magiging tagapangalaga ko. Ikaw ang susunod sa yapak ni Ka Jerry at lalaban sa iba't ibang nilalang na walang ibang dala sa sangkatauhan kundi panganib at kamatayan. Bakit ako? Pwede bang pumili ka na lang ng iba pagkatapos nating mapatay si Dindo at maligtas ang Chang Carmen ko? Mukha lang akong aksidenteng napunta sa pangangalaga mo. Pero ang totoo niyan, bago ka pa isilang ng nanay mo, nakatadhana ka ng maging bagong tagapangalaga ko, maging bagong tagapagtanggol. At kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang kapalaran mong ito. Sasagot pa sana ako sa mutya nang bigla na lamang akong may nakita sa isip ko. Isang masukal na daan papunta sa kuweba na sa bukana pa lamang ay punong-puno na ng kandila. Galing sa bukana, parang nag-fast forward ang vision ko sa isang pamilyar na babaeng nakatali. Habang dahan-dahan siyang pinaiikutan ng isang matangkad na nilalanga na ang katawan ay nababalot ng itim na balahibo at ang naninilaw niyang mga mata ay punong-puno ng galit at paghihiganti. Pagkatapos ng pangitain yun, saglit akong nawala ng balanse at natumba. Nakita mo ba yon? Nakita mo rin ba ang nakita ko? Yun ang pugad na sinasabi ni Dindo, di ba? Alam mo ba kung nasan yon? Matuturo mo ba sa akin kung nasan sila?
Bakit hindi ka sumagot? Hindi mo alam? Bago ko tuluyang maipahiram sa'yo ang buong lakas at kakayahan ko, kailangan mo munang ialay sa akin ang dugo mo. Tanda na pumapayag ka na at handa ka nang maging bagong tagapangalaga ko. Gusto ko mang tumutol. Alam kong wala na akong oras. Kung hindi ko gagawin ang kailangan, baka tuluyan na akong mahuli. Pikit mata kong hiniwa ng palad ko at nang makita kong lumalabas na ang dugo, dahan-dahan ko itong pinahid sa talim ng gulok na para bang inaalayan ko ito ng dugo ko. Imulat mo na ang mga mata mo. Handa na silang ituro ang kinaroroonan ng prinsipe ng aswang. Prinsipe ng aswang? Bali prinsesa ng aswang at mga prinsesita ang pinatay ni Ka Jerry? Wow! Royal family naman pala ang atake ni Dindo, ibang klase. May ganun pala talaga, no? Akala ko kalokohan lang yun ng mga matatanda dati. Anyway, ano na? Paano natin mahanap ang kinaroroonan nila? Sa tulong ng mga alitap-tap, insekto at kwagong nadadaanan namin ng mutya, nahanap din namin sa wakas ang kuweba. Nahaharangan ito ng talon na hindi ko alam na nag-e-exist pala sa bundok Abe hanggang sa mapadpad ako rito. Teka, hindi pa yata ako ganun kahanda. Kailangan ko munang huminga ng malalim. Huwag kang matakot. Hindi ka naman niya nakikita. Ano? Hindi ka niya nakikita. Nakatago ka. Tinatago kita. Invincible ako, sure ka? Oo nga. Pero minsan lang natin to magagawa. Minsan? Bakit minsan lang? Tuwing kailan lang? Tuwing huling kabilugan lang ng buwan. Kaya sinasamantala ni Jerry, sumasalakay kami sa pugad ng aswang tuwing kaya ko siyang itago ng ganito. Bukod sa hindi ka makikita ng kahit anong aswang, hindi ka rin nila maaamoy. Mas madali silang mapapatay. Kaya nga namin napatay ang mag-iina ng prinsipe ng aswang. Sana pati yung mismong prinsipe sinama nyo na para wala na tayong ganitong problema. May tiwala ko sa mutya ng bawang. Pero kahit alam kong protektado ko, hindi pa rin maalis sa akin na sa kabila ng kakaibang lakas at proteksyon ay may pagkakataon pa rin na pumalpak ako. Kaya pagkalakas-lakas ng kabog sa dibdib ko, habang dahan-dahan akong pumapasok sa pugad at kuta ni Dindo. Siya na lang ba ang naiwan dito? Isabel, ang tiyang mo! Ayun siya! Pakawalan mo muna siya! Kapag napatakasan natin siya, saka natin haharapin ang prinsipe, ang nag-iisang aswang na natitira rito sa Abe. Halika na! Bilisan mo! Sandali lang, parang may hindi tama eh. Pinapapunta niya ako rito. Alam niya kung gaano ka-importante sa akin si Chang. At alam niyang hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahanap. Kaya imposibleng iwan niya na lang ang Chang na mag-isa rito. Agad akong napatingin sa direksyon ni Chang nang bigla siyang sumigaw. Tulad ng hinala ko, si Chang at ang matalas niyang pakiramdam ang gagamitin ni Dindo para mapalabas ako. Nandito na ang bagong tagapangalaga, hindi ba? Nasaan siya? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Dindo. Wala siya rito at hindi siya pupunta rito. Bumaling sa akin si Chang. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o sadyang alam niya kung saan ako nakapwesto dahil nararamdaman niya ang presensya ko. Tahimik na sinundan ni Dindo ang kanyang tingin saka ito umismid na parang kahit hindi niya ako nakikita. Alam niyang nandito ako sa pwesto na ito. Hindi nga kita nakikita o naaamoy, pero alam ko na nandiyan ka lang, Isabel. Ano na bagong tagapangalaga? Magtatago ko na lang ba na parang duwag? Hahayaan mo na lang ba na mapatay ko ng dahan-dahan ang pinakamamahal mong tiyahin? Isabel, huwag kang makinig sa kanya. Kahit anong mangyari, huwag kang magpapakita. Di baling na kung mapatay niya ako. Ang mahalaga ay mapatay mo rin siya. Manahimik ka! Gamit ang mahaba at matalas na dila, sinasakal niya si Chang Carmen. At sa bawat segundong lumilipas, mas lalong humihigpit ang pagkakapulupot ng dila niya sa leeg nito. Habang ang kuko niya'y dahan-dahang kumakaskas sa manipis na balat ng aking tiyahin. Itigil mo ng pagtatago sa akin at ipakita mo ko sa kanya. Gusto ko rin na bumalik ka sa dati mong anyo. Mutya, bilis na at baka mapano ang tiyahin ko. Pero Isabel, delikado.
Alam ko, pero ikaw na rin nagsabi na bago pa ako ipinanganak, ako nang nakatakdang sunod na maging tagapangalaga, hindi ba? Kung ako ang nakatakda, ibig sabihin may kakayahan akong lumaban sa mga aswang. Kailangan ko lang magtiwala sa sarili ko at kailangan mo rin yung gawin. Ngayon na, Mucha! Bago tuluyang malagutan ng hininga si Tiang Carmen, ipinakita na ako ng mutya kay Dindo. Nakakapangilabot ang ngisi nito nang bumaling siya sa akin. Habang ang dila niya ay dahan-dahang binitiw ng leeg ng tiyahin ko na wala nang malaya. Pangarap mong ubusin ang lahi ng bawat albularyo at tagapangalaga ng Mucha, hindi ba? Pero malalapitan mo lang ako at mahahawakan kung hindi ko hawak ang Mucha, hindi ba? Hayaan mong makatakas ang Tiang Carmen ko at hahayaan ko na patayin mo ko kapalit ng mag-iina mo. Itong Mucha na gusto mong mawasak bilang parte ng paghihiganti mo, ibibigay ko rin sa'yo. Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Tayaan mo na ako, Sabel. Huwag mo na akong iligtas. Isipin mo ang mga tao sa San Guillermo na patuloy na mapapahamak kung hindi mo siya tatapusin. Galit na galit niyang dinampot si Tiang Carmen sa katubuong lakas na inihagis papunta sa bukana ng kuweba bago sa muling bumaling sa akin. Ginawa ko na ang gusto mo. Pinatakas ko ng inutil pulpul at mahina mong tiyahin. Kaya oras na para ikaw naman ang tumupad sa pangako mo. Sabel, wag! Mapapahamak ka! Pag tinawag kita, magbalikan yung gulok ka. At agad na pumunta sa kamay ko, naiintindihan mo ba? Tiwala kung hindi mo ako bibiguin. Alam kong hindi. Pikit mata kong hinalika ng mutya bago to hinagis sa kung saan. At bago ito mahulog ay nasugod at naibabawan na ako ni Dindo na ang mahabang dila niya ay agad na sumakal sa leeg ko habang ang matalas niyang kuko'y sinusundan ng maliliit na ugat sa aking pisngi. Nang subukan kong manlabana ay mas lalo lamang niyang idiniin ang pagkakapako sa akin sa mabatong lupa habang maransang umiiling. Sinubukan ko siyang abutin at paghahampasin pero kahit todo na ang lakas ko, kung wala sa akin ang mutya, ay baliwala ang lahat ng pananakit at pag-atake ko sa kanya. Nang mapuno siya sa kakapalag ko, ay mariin niyang hinawakan ang aking panga. Sa kanya ko inihagis sa bato malapit sa aking ulunan. May usapan tayo. Nangako ka, hindi ba? Na kapag pinatakas ko ang tiyahin mo, kusang loob mong ibibigay sa akin ang buhay mo. Hayop ka, Dindo! Hayop ka! Napakawalang puso mo! Ako? Walang puso? Sino ba nagsimula ng gulong ito? Hindi ba kayo? At ang Jerry na yon? Nananahimik kami rito. Hindi totoo yan! Hindi kayo nanahimik lang dito sa Abe, kundi kumukuha lang ng tiyempo. Naghihintay lang kayo kung kailan nyo kami pwedeng sugurin at magpiestahan. Salot kayo sa lipunan! At bilang bagong tagapangalaga ng Mucha, sisiguraduhin kong susuyurin ko ang Abe at maski isa, wala akong ititira sa lahi nyo. Ako ang tatapos sa sinimulan ni Ka Jerry! Yun ay kung makakalis ka pa rito ng buhay, Isabella. Gusto mo bang malaman kung anong gagawin ko pagkatapos ko sa'yo? Babalik ako sa San Guillermo at isusunod ko ang tiyahin mo, pati na rin ang matandang si Ansing. Pasensya na, munting tagapangalaga. Hindi mo kasi ako katulad na may isang salita. Hindi yun uso sa amin. Mas lalo pang tumalas ang kuko niya at dahan-dahan niya yung sinasaksak sa dibdib ko. Hinayaan ko siyang sugatan ako ng malalim. Hinayaan ko siyang isipin na hindi tulad ni Ka Jerry ay mahina ako at walang kaalam-alam. Nakaismid na sinalo ng malagkit niyang dila ang sariwang dugong tumutulo sa aking sugat at sa pagpikit ng kanyang mga mata habang ninanamnam niya yun ay saka ko buong lakas na sumigaw. Mucha! Bumalik ka sa aking kamay at tulungang wakasan ang halimaw na to! Sakto sa pag-angat niya ng tingin sa akin ay ang paglaslas ko sa kanyang leeg. Agad na bumulwak ang itim at malapot niyang dugo. Bagamat nangihina na, hindi pa rin siya sumuko. Muli siyang sumugod sa akin, ngunit ang talim ng mahiwagang gulok ang sumalubong sa kanya.
Sunod-sunod siyang umubo at sumuka ng dugo habang ang kuko niya'y nagawa pa niyang isaksak sa aking tagiliran. Imbis na umatras na, ay muli ko lang hinugot ang gulok sabay saksak sa kanyang dibdib. Gamit ang natitira niyang lakas, tinulak niya ako palayo sa kanya at nang muli ko sana siyang susugurin para mas lalo pa siyang puruhan, ay bigla na lamang itong natumba. Muli kong itinaas ang aking gulok at iisahan pa dapat siya upang masigurong tuluyan ko na siyang matatapos. Nang mapansin ko na pilit niyang ginagapang ang tambak ng bato na sa palagay ko ang pinaglibingan niya sa kanyang mag-ina. Bagaman saglit akong naawa, ay paulit-ulit kong sinaksak ang kanyang likuran hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng hininga. Hawak ang dumudugong ulong humiga ako sa lupa habang hinahabol ang aking paghinga. Nang mapatingin ako sa aking kamay, ay bumalik na ang mutya sa dati at orihinal itong itsura. Kahit nangihina pa rin, pinili ko na itong isuot sa takot na baka mawala ko at mapunta pa sa kamay ng tao na hindi dapat magmay-ari. Nandito! Nandito siya, Ansing! Tulungan mo ang pamangkin ko! Tulungan mo siya! Nasaan? Nasa si Dindo? Nasaan ang aswang? Pagbangon ko mula sa lupa, ay sabay na napasigaw si Chang at Tatang Ansing. Bago lumapit sa akin, sinipa niya muna ang wala ng buhay na katawan ni Dindo. Wala na yan, Chang. Hindi ko alam kung saan na siya mapupunta ngayong patay na siya. Pero sana makasama niya ang mag-iina niya dun sa impyerno. Sa dami ng kasinungalingan na sinabi at ginawa ni Dindo, alam kong yun lang ang totoo, na mahal niya ang mag-ina niya. Nang masiguro ni Chang na ayos lamang ako, inupo muna nila ako ni Tatang Ansing sa gilid. Habang pinag-uusungan nila ang katawan ni Dindo, na agad nilang sinalaban ng tumpok ng bato kung saan ito nilibing ang kanyang mag-ina. Ay, tapos na. Halika na, uuwi na tayo. Iuuwi na kita. Tumango ako kay Chang, saka umakbay rito para magpaalalay. Umaga na nang makabalik kami sa San Guillermo at dahil nawasak ng mutya ang bahay ni Tatang Ansing habang pinoprotektahan niya ako kay Dindo, ay pansamantala munang tumira sa amin ang dating kasintahan ni Chang. Napakiramdam ko ay muli niya nang nakakapalagayan ng loob. Iha, tulala ka na naman. Naiisip mo pa rin ba si Dindo? Hindi po. Iba pong iniisip ko. Ano naman yun? Yung bigat po ng responsibilidad ko bilang tagapangalaga ng mutya ng bawang. Iniisip ko po kung kaya ko ba talaga to. Kung hindi ba ako papalpak, paano po kung maski katiting na mga nagawa ni Ka Jerry bilang tagapangalaga hindi ko magawa? Paano po kung sinerte lang pala ako kaya ako napatay si Dindo? Isabel, lahat ng bagay natututunan. May dahilan kung bakit ikaw ang bagong tagapangalaga ng mutya. At sigurado ako na tulad ni Jerry, hindi ka papayag na masakop at pahirapan tayo ng mga aswang, duwende, maligno, o kung ano pang nilalang na pwedeng manggulo sa atin. Naniniwala po kayong kaya ko? Oo naman. Kaya mo. Kayang-kaya mo. Yun nga lang, ang problema lang natin ngayon ay imposibleng magkaroon ka ng normal na buhay. Dahil ikaw na ang unang lalapitan ng lahat ng mga ngailangan ng tulong dito sa ating lugar at sa iba pa. Ayos lang po. Ayos lang sa akin na hindi magkaroon ng normal na buhay kung ang kapalit naman nun, mas maraming taga San Guillermo ang magkakaroon ng normal at payapang buhay. Sapat na po sa akin yun, Chang. Bakit po kayo tumatawa? Wala. Pakiramdam ko kasi naririnig ko si Ka Jerry sa'yo. Totoo nga. Isa ka nang ang ganap na tagapangalaga ng mutya ng bawang. Ingkong hindi lamang ang buhay namin ni Chang ang nagbago, kundi pati na rin ang buhay ng halos lahat sa San Guillermo. Marami sa amin ang natakot na tumulong sa mga napapadpad na estranghero, sa takot na baka muling maulit ang nangyari. At hindi ko naman sila masisisi kung pipiliin nilang pagsaran muna ng pinto ang mga hindi nila kakilala. Dahil maski kami ni Chang ay natatakot pa rin na baka muli naming matulungan ng nilalang na siyang nagdala sa amin ng kapahamakan.
Hanggang dito na lang po ang aming kwentong magtiya, Inkonga. At muling bumabati ako ng magandang araw sa inyo at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel. Magkita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang liham at kwento. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Irma Umali. Ito ang solid. Maraming salamat kaibigan. Hi kay Gusion Uwer from Gaban, Aurora, Zamboanga del Sur. Shoutout kina Mirna Lampasa, Meng Paraton, Marie and Michael Del Rosario, Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia mula kay Lucy Buendia from Nueva Ecija. Kumusta po kayo? Hi kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi Maribeth Perdonan from Saudi Arabia. Hi kay Marlon Fuentablanca ng Calbayog City, Samar. Hi Hilna Makahilo from Iloilo. Hi kay Marlene De Los Santos from Novaliches. Hi Ernel Rivera. Hi kay Angel May Banares from Tandansora, Quezon City. Shout out po sa Malubay family from Bagakay, Romblon. Kamusta po kayo? Alright, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyong lahat.